Hi guys! Ngayon, papakita ko sa inyo ang daily life namin dito sa Amerika. Yan, dito kami nakatira. Lalakad-lakad tayo. Ito ang buhay sa Amerika kapag wala ka sa trabaho. Yan ang aming community. Bahay namin. Lakad tayo. Ito ko sa inyo. Ang buhay dito sa Amerika kasi kakaiba. Kailangan magtrabaho ka na magtrabaho. Kasi daming bayarin. Kahit saan naman, maraming bayarin. Yung pinagkaya ba lang masyadong, siguro mataas masyadong bayarin dito. Hindi pwede yung regular work lang para sa magbuo ng pamilya. Kailangan medyo mataas ang sweldo mo para kung nagtataguyod ka ng pamilya, okay. Kahit saan naman. Pero yun lang yung difference niya. Yun lang talaga yung difference ng dito at sa kabila. But, yeah, maglakad tayo. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang tao dito, ano? Ganun dito eh. Ikaw lang. Well, anyways, so, dito sa US, yung bahay na yun, pakita ko lang sa inyo paano yung value no. Yung inuwian ko, ang monthly nun is $2,000. So imagine, kung ang sweldo mo is less than $2,000, wala ka nang pambabayad dun sa inuwian mo. Pag convert mo sa peso, parang ang laki-laki ng pera mo, laki ng sweldo mo, pero in reality, hindi naman, kasi nga dollar din naman yung gagastusin mo. Hindi lang nila naiintindihan, nakala ng iba, laki ng pera mo. Totoo, hindi malaki pera mo kasi malaki liability mo. Gagastos ka pa, kaya ka pa, kuryente, tubig, kung ano-ano pa. So, yun, akala lang talaga ng iba sa Pilipinas, malaki yung pera mo kasi nga, nakikita lang nila yung conversion. Yung bahay pa lang na yun, na inuuwian ko is $2,000 na. Marami ka pang pabayaran, insurances, health insurance, car insurance. Luckily, thank God, bayad na yung kotse namin. So, di namin kailangan ng monthly doon. Pero yung phone bill, lahat. So, kahit saan naman, marami tayong bills. So, importante lang, enjoy natin ang buhay natin. Diba? Kahit nasan tayo, may mga sitwasyon talagang kala mo, ikaw yung nasa worst situation. Pero maraming tao, maraming pinagdadaanan. Kailangan lang nating tignan yung brighter sides. Kumbaga. So ngayon, naisip ko maglakad-lakad kasi wala naman akong ginagawa sa bahay, wala namang pasok. Nasa school lang isang anak, tulog ang aking asawa at dalawa ko pang anak. Ito maglakad-lakad tayo, paaraw tayo. Kaya samahan nyo ako dahil ako lang mag-isa. Tapos mamaya, gagawa ako ng isang vlog, magpapaliwanag ako doon kasi gumagawa ako ng mga vlog patungkol sa Philippine law at sa Philippine politics. Hindi ko pa na-upload yung iba kasi nag-aaral pa lang ako mag-edit. But anyway, yung iba na-upload ko na. Kaya check nyo dyan yung ibang videos ko. Yung tungkol sa estafa, yung batas sa estafa, tungkol sa cyber libel, yung doon sa cybercrime law ng RA 10175, tungkol sa concubinage, adultery. Marami pa ako i-upload. Sana tignan nyo. Matuto rin tayo. Tapos yun na nga. So ngayon, papunta tayo sa park. Masarap mag-park dito dahil relax lang. Naka-jacket ako ngayon kasi medyo malamig na. Nasa 50s na ata kami ngayon. Fahrenheit. Ewan ko ano sa Celsius yun. Kasi dito sa Amerika, Fahrenheit yung gamit nila. Hindi sila gumagamit ng Celsius. Magulo lang talaga dito eh. Magulo kasi yung panahon namin. Kahapon, lakas-lakas ang ulan. Mahirap dito pagka umuulan. Kasi dito, konting ulan lang. May warning agad sila ng flood. Kahit wala namang flood. Yung konting flood lang. Yung konting flood lang sa gilid ng kalsada. Medyo big deal sa kanila. Marami na silang ina-adjust sa kalye. Diba sa atin kasi, diba? Katuhod na yung baha. Laban lang. Dito, konting baha dun sa gilid ng kalye. Sinasarado nila yung daan, kaya daming traffic. Ang OA masyado. So,
yun lang, nakaka bad trip. Kasi madidelay buong araw mo. Dito kasi sa Amerika, mabilis ang oras. Hindi pwede na mahaba yung pahinga mo. Kung sabi ko nga lagi sa asawa ko, habang nandito tayo, total gusto natin talaga sa Pilipinas. Siguro may reason bakit nandito tayo. Let's make it, reasonable yung pag-stay natin dito. Gamitin na natin to in our advantage. Mag-ipon na tayo, blah blah. Kasi hindi naman lahat ng tao may opportunity na ganito. Although, marami sa Pilipinas mas malalaki kita sa atin. Totoo naman yun. Pero, iba-ibang kapalaran ng tao. Hindi ko rin alam bakit nandito ko. Kasi sa totoo lang, gusto ko na umuwi. Pero dahil nga nandito tayo. So, yun, medyo matagal na rin ako dito, lagpas sindikada na. Pauwi-uwi lang ako. Pero kung single ako siguro, tapos yung sweldo ko ay katulad ng ganito, siguro malaki na ipon ko na uwi na ako. Pero dahil nga may pamilya ako, yung sweldo ko napupunta lang sa mga bayarin. So, So, yun ang situation. Pero, yan, malapit na tayo sa park. Bigot kasi ako Mali nga yung diskarte ko Dapat pala hindi ako mabigot So, makikita niyo yung lugar namin. Yan lang siya. Hindi naman kalakihan yung bahay namin. Wait nga lang siya. Kung pamilya lang talaga. Wala nga lang tao dito. May nakita na ba kayong tao sa mga naglaat ako? Diba? Yan lang. Tahimik lang. Peaceful. Pwede kang mag-retire. Kasi lang, gusto ko pa rin sa Pilipinas kasi kahit papahan doon. Hindi, mga kaibigan mo. Diba? Alam niyo ba rito, one time, 2023, yung isang dosenang itlog, umabot siya sa $10. Magkano sa Pilipinas yun? Hindi ko na alam conversion Hindi ko na masyado titignan yung mga ganun. Ang ayaw ko lang sa Pilipinas, pag gusto mo magpundar, syempre mahirap yung proseso, di ba? Papaliwanag ko rin nga yun sa mga susunod kasi may karanasan ako sa ganun Hindi kasi ako masyadong tumatalakay sa real estate. I hate ko kasi mga taxation nung nasa law school ako Ayaw ko nun. Tapos gusto ko yung mga criminal law, constitutional law, saka yung of course, political law. Gusto ko yun talaga. Pero yung mga taxation, may mga tungkol sa numbers, ayaw ko yan. Anyway, yun, stop ng hangin. Ordinary day here. Mamaya susunduin ko anak ko. Tapos siguro dadaling ko kayo minsan doon sa strip, doon sa Las Vegas. Makapakita ko sa inyo yung mga hotels doon. Sabi ko kasi since dito naman tayo, pakita natin sa iba ano ba yung tsura nung Las Vegas, diba? Pasyal-pasyal lang. Mukha lang siya, maaraw ngayon, mukha lang siya mainit pero malamig. So, iba yung lamig dito. Mas malamig siya kumpara sa Baguio. Pa-winter naman na, November na, so pa-winter na rin. So, ina-expect ko talaga na lalamig. Kaninang umaga, 38 kami, 38 Fahrenheit. Hindi ko rin alam kung ano ba sa Celsius yun. Pero ngayon, mainit na. Tanghali, nasa 50 na kami ngayon. Siguro ang 50 ata nasa 8 degrees Celsius o 10 degrees Celsius. Yan, dito ako sa aming park na walang tao. Naglalakad-lakad lang tayo. Yan. Finally, may naririnig. Aso yun. Yan. You know what? Doon tayo sa gitna. Kwentuhan tayo tungkol sa buhay namin sa Amerika. Ano yun? 13 years na ako dito sa Amerika Nagbago buhay namin. In a sense na di ko kasi talaga naisip na titira ako sa Amerika. Kasi nga di man ako interesado dito mag-stay. Pero ang kapalaran ko siguro, tingnan na ako dito. So, ito na nga yun. Siguro ay dito na muna. Wala na akong makwento sa inyo. Pag lumabas tayo, pag nag-grocery or
or pumunta sa ibang lugar dito sa Las Vegas, papakita ko sa inyo yung lugar din namin. So, at least nakita nyo yung neighborhood namin. Yan. Ganyan lang. Pwede ka mag-jogging dyan, mag-exercise. So, paano? See you in my next vlog. Hindi ko alam paano tapusin. O sige, bye-bye. Okay.